Madam, doon sa 5,500, pinanggang ng barko ng isa. Nagay naman ako. Nagawik. May kunti na pagkahiyan sana. Wala nang kahihiyan! Nasaan ka ang kahiyan mo? Ngayon, ito. Dapat pala sa tayo pinahuli yung barko, no? Wala pa sana yung barko nun, pinibanda. Hindi ako sana na nila ito na saan yung barko ng kumangga. Bukong barko. Imagination na daw ba? Ngayon, ito sinabi ko na tumagabi doon sa vlogging sa akin na. Hindi ko ulit dito. Kasi alam mo na dito si Idol ko dito sa tunnel ni Stack. Ay, stop. Kasi dito ko sa Idol lang ako kasi Bar. Ayun ako kasi kay Idol Marcos. Sige po Idol Marcos, alam ko mayroon mo kasi ng ilong. Alam ko, pag matalaw ka po pataloob, may sarang niya sa Maluterte. Kung hindi sa Maluterte, hindi na makabalik sa Malacanang. Kaya lang, pinano nito yun. Stop tayo, narap mo tayo. Stop. Stop, idol. Ito talaga. Ang ginawa ninyong plano, makipag-alyansa kayo sa mga Duterte, para makabalik kayo sa Malacanang, dahil alam ninyo, ang mga Duterte ay nakakalakas ang kanilang ating sa mga taong mga yan. Hanggang ngayon, mataas kayo ang ratings ni Tatay Digong at kay Sara Duterte. Mataas yun. Kaya ang ginawa ninyo, nagplano kayo kung paano ninyo ilubog sa tumunoy si Sara. Ngayon, ang unang pakupo pa lang ninyo dyan sa Congress, ito si House Leader na to na si Pampalos. Ang ginawa agad nito nagpiting-meeting agad sila Nagpiting-meeting agad sila kung paano nila ang gagawin, kung paano siya kagad makaupo para maging Prime Minister siya ang ginawa niya, nagpiting-meeting sila dyan sa bahay ni Romualdez. Ito si Unyati, kung naghihiling sila yung Unyati ko, nangyari po nagkagulong-gulong na tinatanong siya kung anong bahay, anong bahay. Kaya tanong sila yung Senator Ami, kung anong bahay yung mitingan. Hindi makasagot. Hindi malalaman kung hindi pa pinipwede kay Amy Marcos na ang bahay na pinipitigan ninyo ay si Romualdez Marcos. Gusto nyo kasi lagi iniligtas si Romualdez Marcos kasi ayaw ninyo kasi balik ang listo. Yung bilyon-bilyon na binibigay at pinapasak sa inyo. Ngayon ganito yun. Punta na kayo Senator Amy, please. Senator Amy, may pag-usap kami sa iyo. Alam ko naman, Senator Amy, na ikaw, hindi maganda kasi. Nahirapan ka sa tulungan ka sa dalawang ilog, no? Kasi may kasabihan kayo na blood is legal and water. Siyempre, kapatid mo kasi yung Bongbong Marcos. Pero alam ko, Senator Amy, na alam mo kung ano ang bisyo at ginagawa ng kapatid mo na si Bongbong Marcos. Hindi ko lang alam kung ikaw hindi kasali. Bakit? Naniwala kami na hindi ka kasali doon sa bisyo ni Marcos. Alam mo. Ngayon, ang dami ng akusasyon sa kanya dahil doon sa droga. Naiusap ko sa'yo, Madam Amy Marcos, para babawi ako lang. Alam mo kayo binuto namin si Bongbong Marcos? Hindi namin siya binuto. Ako, mismo hindi ko siya binuto. Isa ako sa bumuto sa kanya. Pero hindi ko siya binuto dahil pangako niya na gawin ng 20 pesos ang bigas. Yan ay next to impossible na mahirap ang bilhin. Kahit simpleng tao lang mag-isip doon. Hindi mangyayari yun, PBA Marcos. Para mo lang mabulag mo yung mga tao na walang concern sa nangyayari sa mundo natin ngayon, pinangakuan mo para butuhin ka doon sa mga mahirap ng mga tao sa Lilayan na pinangakuan mo na gawin mo 20 pesos ang per kilo ng bigas. Imposible. Pero hindi ako nanganak, hindi kita binuto doon. Bakit ako kasama doon sa 31 billion man? Sabi nga ni Glenchong, hindi naman 31 billion talaga ang boto na nakuha mo Ninakaw mo na yun, nagbabawas yun Okay. Isa ako sa napulo nilo sa 31 million na bumoto sa iyo, Bongbong Marcos. Bakit ako bumoto sa iyo? Bumoto ako sa iyo dahil iniisip namin, dahil nakakaganda ka sa mga Duterte, ang iniisip namin na kung ano ang project, kung ano ang during the time of PRRD, dapat ang aming akala na ibang patuloy niyo ang ginagawa, ang gagawin nyo. Kaya ka binuto namin, kaya rin ka ngayon. No? Ngayon, nung makaupo na kayo,
ang una nyo kaagad na ginawa, nagplano kaagad kayo kung paano ninyo ilubog sa Kumunoy ang mga Duterte. Bakit? Sa panahon kasi ngayon, alam namin lahat na nasa mga gobyerno, lahat ng mga agencies ng gobyerno, kung ano mang agency ng gobyerno niyon, mapasa hukuman man, masa media man ngayon, mga dito ka mga media, mga mainstream ngayon, alam ko. Pati mga pare ngayon na nahimik sila yung unang makrito ko nung panahon ng Marcos lahat na lang ng mga akusa na ginawa sa iyo, magnanakaw, marxism, o ano-ano pag ginawa sa inyo, nandiyan ang pare. Nung mag-insawan doon sa kay Marcos doon, sinuportahan kayo mga father, pinatawagan ko kayo, no? Ngayon, bakit na nahimik kayo? Ayun, ito, tutuloy ko yung kay mamaya nung kasapa mga pare. Itutuloy ko yung kay Amy Marcos. Sana mapanood mo to, Madam Amy, no? Ito lang nasabi ko sa iyo. Alam ko na marami kayong kamag-anak na mga Marcoses. Alam ko na marami rin sa mga Marcos na mag-anak ninyo. Hindi katulad nitong presidente, mga kapatid mo na si Bongbong Marcos, ay sobrang yata ng kapalang mukha. Ganun siguro talaga pagkabanggap yung tao, no? Hindi na tinatabla ng hiya, no? Ngayon, para hindi naman madamay ang pamilya nyo, Madam Amy Marcos, marami kayo mag-anak ng mga Marcoses. Si Lisa, maraming Aranita dyan, maraming Romualdez, na mga bababait dyan. Alam ko yung mga ginagawa nyo ngayon, alam nila yon. Labag din sa kalooban nila yung ginagawa ninyo. Ang masasabi lang namin sa iyo, itong mga nagtitipo ng mga tao ngayon, bakit kami na dito, ang pakiusap na namin sa iyo, Amy Marcos, pwede ba? Para ma-check ninyo yung kahiyan ninyo, kung mayroong kunting kahiyan na hindi madami ang pamilya ninyo. Pwede ba pakaisapan mo o advisean mo yung kapatid mo na mag-resign, no? Step down na! Now na! Bakit po? Sobrang kahiyan na yung ginagawa Isa-isahin natin, ang daming akusasyon sa kanya na hindi niya nasasagot. Maraming akusasyon sa kanya na hindi ninyo pinapaliwanag kung totoo ba o hindi. Unang-unang akusasyon, si Marcos, ikaw, BBM, kapatid mo ay ni Marcos. Kapatid mo yan, Marcos yan. Inakusahan na gumagamit ng droga o pulburon. Mayroong inilabas yung Maharlika na video na iyon ay bago niya inilabas, pina-authenticate niya muna doon sa scientist na gano'n kung iyon ba ay legit talaga. No? Kung iyon ay authenticated talaga. So, bago niya inilabas yun, pina-authenticate niya muna. Dalawa yun, hindi lang isa. Dalawa yun, alam ko. Mahal ng bayan kung authenticate. Bago niya nilabas yung video na yun, nung inilabas yung video na yun ngayon sa publiko, nakita na yung mga tao. Anong unang komento ni Jair ito si Abalos? Fake daw yun. AI daw yun na deep fake daw yun. Hindi man lang muna pinirify o pina-authenticate kung totoo original ba talaga yung pinakita ni ano. Nag-deny daw pati ito si, alam mo, mga abogado pa naman to, tinatap na abogado si Abalos pati ito si Remolla, no? Yun ang talang comment deep fake daw, deep fake. AI daw yun. Ibig sabihin, mas matalino pa sa inyo si Maharlika. Kasi bago inilabas ni Maharlika yung video na yun, na nagsisingot si BBM, pina-authenticate niya muna. Sigurado niya muna, bago nilabas, ay original yung kanyang ilabas na video. Ngayon, lumabas yung video na yon, lumabas si Morales. Sino magsalita, pwede po dun sa harap. Tinatawag sa hearing si Morales. Si Morales nagsasabi ng totoo dahil mayroon siyang operasyon doon sa kondominyo ni Maricel Soriano. Tinawagan sila ni Ochoa na kasama sa office ni Lisa Tanas. Takot sama niya. Panahon pa yan ni Ninoy Aquino. Tinawagan nila ang operasyon na yon na para i-operate si Dr. Marcos doon sa kondominyo ni Maricel Soriano. Pinatigil, pina-stop yun. Pinatawag doon sa hearing. Ang daming na-involve doon. Nandoon si Lisa Satanas na maliwanag na na-involve ang pangalan ni Lisa doon na pwedeng ipakorkor. Pinausap nila doon si
Morales na kung pwede, no? Ano niya yung kanyang mga ano niya doon, i-retract niya yung kanyang mga ano doon sa ano, ha? Kasi pwede kang babayaran, pwede kang mag-travel, o pwede kang patayin kung ano man, pwede kang sagasaan, o pwede kang ano. So tignan niyo yan, ha? Sino yung isang na-involved dito na lagong Bumbayata? Si Kumar. Bakit hindi nyo pinatawag si Kumar? Ha? Bakit yung makita nyo nagdahilan siya ng hospital siya, ha? Tapos, sinabi ni Kumar hospital yun, sinabihan nyo pa na magpahinga ka na lang dyan. Si Maribel de Masamba, binigyan nyo ng magandang, very important na ano. Pero nung si Attorney Lopez, nakita ninyo halos mamatay na doon, dadalhin sa ano, gusto nyo pang itakulong doon sa correctional. Diba? Hindi ba maliwanag yun na unfair yun, one-sided masyadong ginawa ninyo? Kaya hindi nyo kayo magbubulang mga tao eh. Alam na namin kung ano nangyayari dyan. Marcos, Marcos, please lang, kung mayroon ka pa kayong kunting kahiyan, bago kayo lumubog sa kumunoy, sa kahiyan, please lang, isip mo yung kahiyan ninyo. At bayansa mo na si kapatid mo na immediately asap kailangan mag-resign na siya ngayon din. Dahil yun ang hinihiling niya yung mga tao na nandito ngayon sa EDSA. Kailangan mag-resign siya. Dahil bakit po? Nakikita ko ng mga tao ngayon. Bakit kami nandito ngayon? Senior na ako. Ha? Nandito ako sa EDSA, nakikisama dito. Kung saan pa nagagaling itong mga nandito. Galing sa Mindanao, may galing doon sa Visayas, Luzon, Visayas, Mindanao. Pumunta lang dito. Ako taga Binila lang. Hindi ako sasalin. Hanggang sa panood lang ako. Na pag nanonood ako, ay gusto kong, alam mo, pag pinanood ko, itong mga kongreso na nasa Quadcom na to, lalo na to si Chong, at saka to si, wala nang alam kundi, inside of committee yung resource person, si Paduano. No? Alam mo, pag pinanood ko, gusto kong lapitan doon at patukan eh. Talaga, sa totoo lang. Alam mo kasi ito kayo, tinatawag kayo mga legislator eh, di ba? In aid of legislation, dapat, kung tumawag kayo ng mga may kaso, may kinakaso, kung tumawag kayo ng mga resource person, imbitahan ninyo dyan, ha? Pag may nakita kayong mali, hindi ba dapat gawan nyo ng batas para hindi na maulit-ulit yung mga na may nagreklamo? At kung mayroon mang complainant, hindi ba mayroon kayong tinatawag sa Constitution, under the Constitution Maritime Bill of Rights? Ano ba nakalagay dito sa Bill of Rights? Ha? Any accused person has the right to due process. Correct. Ha? Any accused person, ha? Presume innocent otherwise is proven guilty beyond reasonable doubt. Katulad kay Kibuloy. Ha? Pinadampot niyo, pinakulong ninyo. Wala pa naman doon, wala namang complainant na nandoon sa kaso. Ikaw rin sa Ontiveros. Kung mayroon mang complainant, bakit yung nila sa korte? At ang korte mag-decide kung guilty ba siya o hindi. Bakit kayo nag-decide dyan? Ikaw, Marcos, hindi ka man lang naawa sa mga membro ni Kibuloy. Ha? Kung may kasalanan si Kibuloy, siya lang may kasalanan. Hindi kasama yung mga member. Hindi kasama yung mga member ni Kibuloy. Kung ano man ang kasalanan ni Kibuloy, siya lang dapat yun. Unang-una, ha? Illegal yung warrant of arrest sa pag-ano nyo kay Kibuloy yun. Wala sa lugar. Kaya, hinarangan kayo, hindi kayo makakapasok. Diba? Hinarangan kayo ng mga membro. Kasi, hindi ba mayroon naman tayong Bill of Rights? Ano ba nakalagay sa Bill of Rights? Ha? To protect the lives and liberty and property. Yun ang nakalagay sa Bill of Rights. Protektahan nila kanilang property yun. Pero pinilit ng mga pulis, kapulisan na pinadala ninyo. Ha? Wala ka man lang, Marcos, na sinasabi kung anong hingin. Nasaan ang puso mo, Marcos? Nasaan ang malasakit nyo sa tao na pinangako ninyo na pagandahin ang buhay ng mga tao nung kayo pa nangangampanya? Mayroon bang malasakit yung ganyan? Ha? Na ang mga membro ni Kibuloy, doon sa Liwasang Bonifacio, isa ako nanonood, ha? Nakikiusap sa iyo, Marcos, na mag-reside ka na habang niraransak yung kingdom ni Kibuloy. Ha? Si Duterte noon, sa panahon ni Duterte, pag mayroon nagrarally na mga makakaliwa, bumababa si Duterte, kinakausap yung mga nagrarally kung ano ang kanilang problema. Ikaw, Bongbong Marcos, 11 days yun, binilang ko kung ilang araw sila doon sa Liwasang Bonifacio na nagrarally. May mga babae doon, may mga bata, may mga tatanda, isa lang ako doon.
Dahil hindi ako makatisabihin doon. Wala ka man lang sinasabi doon. Ha? Na itigil nyo na yung paglansak ninyo dyan sa ano kasi kawawa yung mga tao dito nagrarally. Walang mga armas yung mga tao doon sa kingdom. Ha? Peaceful ang pagrarally namin katulad ngayon doon sa Liwasang Bonifacio. Walang mga armas. Nung isang araw lang nakikita namin na mayroon doon. Ha? Makakaliwa kasama pa yung convicted na si Castro at saka itong 3 bangag dyan sa Kongreso. Ha? Sinamahan nila para pumunta doon sa Mindiola. May nasakta ng mga pulis doon. Tapos wala kayong ginagawang aksyon. Kami ngayon dito na rally na peaceful magrarally dito. Ang hinihiling lang namin dito, Marcos, Resign. mag-resign ka na. Yun lang Truck. hinihiling namin. 10 truck. 10 Ha? truck na 10 kapulisan. truck ng kapulisan ang Nandiyan pa pinadala rin nyo hanggang dito. Ha? Wala namang mga armas yung mga tao dito. Ang amin lang dito hinihiling, yung aming saluubin sa nakikita namin ngayon. Ang aming pagkabata kami na dito ngayon, may mga seniors dito, may mga bata, may mga lata dito na nandito na. Ha? Bakit kami nandito? Kasi nakita namin ngayon, ano na lang ang kinabukasan ng aming mga apo, next generation, kung ano itong sistema ng pamulakan ng gobyerno. ngayon. Alam ko maitim na, alam ko na maitim, pero ka maitim ang balak ninyo, di ba? Ang balak ninyo, ha? Kaya kayo na People's Initiative, napapirma kayo, bakit? 1/3 lang kasi doon sa botante. We have 68 million voters sa Pilipinas. Ha? 1/3 doon lang makuha ninyo, ibig sabihin, pasok ka na ikaw, Martin, magiging Prime Minister ka. After 6 years, gagawin yung presidente si Sandro Marcos. Yun ang plano ninyo na maliwanag kasi binanggit mismo yan Lisa Marcos na yung anak, don't worry because I will make you a president someday. So hindi pa pwede siya ngayon, at the age of 36, eksakto yan. Kasi alam nyo, masasabi lang namin ngayon nandito kayo, kung may awa pa kayo kay Marcos, ituusap ako sa iyo. Please lang, alang-alang sa kapakanan ng mga tao. Yung 32 milyon na bumoto sa kay Pipi Sara, lahat yan na mga 32 milyon yung ngayon siguro nadagdagan pa. Iyon dapat ang tingnan ninyong majority. Huwag yung tingnan yan. Kasi nakikita ako sa 100 mo, mahigit 100 milyon na Pilipino. Nakikita ko dito, 80% kayo ng Pilipino ay ayaw na sa inyo, Marcos. Ayaw na sa inyo. Huwag yung pilitin. Ha? Alam ninyong hindi kayo mananalo kasi pagdating ng butuhan sigurado ko kung makarating pa kayo ng butuhan. Pero kung makarating ba kayo ng butuhan sa 2028, siguraduhin ko sa inyo na ang panalo nyo na lang kung dayain ninyo ang pumilik. Alam ko, may plano kayo. Pero tandaan niyo to, na kung manalo man kayo sa eleksyon dahil sa pandadaya, itong mga tao nagtitipon dito ngayon, hindi titigil to sa pagrarally. Tandaan nyo yan. Dahil hindi kami papayag na mamumuno ang mga namumuno sa ating bansang Pilipinas na mga bangag. Tama. Ha? Ayaw namin ng bangag. Bakit hindi namin masasabi na bangag kayo? Ha? Bakit hindi namin masasabi na bangag kayo? Ha? Ang ginagawa nyo kasi kitang-kita di ba? May kasabihan tayo Action speaks louder than words Yung action ninyo kitang-kita na talaga Kung matino kayo, ha? Makikita kung matino kayo, hindi kayo ng action ninyo Kung bakit mo yan mamimigay si Tapaluslos doon ang mga ayuda doon sa mga lugar na wala naman na pinsala. Doon sa may mga bahan na pinsala, hindi nabigay. Ha? Pangalawa, kung talagang mamimigay ka ng ayuda, Tapaluslos, ha? Bigyan mo lahat yung 60 milyon na Pilipino na naghihirap. Huwag yung ilan-ilan lang. Di ba? One-sided yung ginagawa mo. Bakit? Yung binibigyan mo ba, sila lang ba nagbabayad ng tax? 7 yung anak ko nagtatrabaho lahat, nagkakanta ng tax yan. Ako, 35 years ako naging empleyado. Ha? Kinakanta sa gagawin ng tax. Bakit namimili lang kayo ng bibigyan ninyo ng ayuda? Akala nyo sisikat kayo sa pamigay ninyo? Yung mga tao na katulad nyo lang siguro, na walang pakialam sa mga nangyayari ngayon sa ginagawa ninyo, yun ang nabubula ninyo. Pero yung majority na Pilipino ngayon na nandito ngayon sa Insa na magtipon-tipon, hindi nyo kayo bulahin. Dahil alam na namin ang ginagawa ninyo. Ha? Gusto nyo makontrol ang buong gobyerno. Gusto nyo makontrol ang justice. Makontrol ninyo ang network ng mga mainstream media, kada tahimik na ngayon.
Gusto nyo makontrol yung mga simbahan ng Katoliko? Nanahimik ngayon mga pare, Father? Ha? Pagkano ba ang donasyon sa inyo, Ben Marcos? Ha? Medyo tahimik tayo ha. Dati, kayo yung unang-unang kritiko kay Marcos, tapos ngayon, wala man lang kayo. Tandaan niyo po, Padre, hindi ito labanan ng mga reliyon. Labanan ko ng prinsipyo ng Pilipino kung anong kaso pagpatakbo ng gobyerno ngayon. Kaya nandito kami mga tao ngayon na nagpag-iponsensya. Kaya tandaan niyo, nanawagan kami sa lahat ng mga Kristiyano. Ha? Alam ko, iba-iba ang denominasyon ng Kristiyano. Iglesia ni Cristo, sumagot na. Nakipagsimpatiya na sa amin dito. Sa mga tao na nagreklamo ngayon sa pagpatakbo ng gobyerno ni Marcos. Nakiisa na dahil nakita nila kung anong mali ng gobyerno. Nanawagan ko sa ibang sikta o denominasyon. Alam ko wala kayong simpatiya sa ibang denominasyon. Wala kayong simpatiya kay Kibuloy. Kayo mga Kristiyano kung tawagin ha. Ang iniisip nyo kasi wala kayong simpatiya kay Kibuloy dahil mali yung kanyang mga tinuturo at sa kanyang mga membro. Ha? Iba ang reliyon ni Kibuloy, iba rin ang sa inyo. So yan guys, patuloy na naglalabas po ng hinaing yung mga kababayan po natin dito sa EDSA Shrine. At isa po si Tata yung talagang nasa puso at dinidibdib po kung ano po yung mga pangyayari ngayon dito sa ating bansa na talaga namang kahit sino man, pag kayo po ay ninanakawan ng kaban ng bayan, ay talaga naman pong madidismaya ka.